Okay. Sapat na lang daw ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas na. So yun ang maling akala na naituro ng maraming mga mangangaral na nagmumula sa malayong lugar, malayong mga bansa. So kasi alam nila na ang Diyos ngayon ay magtatayo ng isang kaharian dito sa Pilipinas, at ang kahariang ito ay mismo ang Diyos na ang nandito. Ngayon ituturo naman ng mga naiinggit na mga bansa na walang mangyayaring kaharian dyan. Ang kaharian ng Panginoon ay nandoon daw sa kapunaw-punawan, nandoon daw sa space. So ituturo nila ang maling konsepto kasi they will envy, maiinggit sila sa Pilipinas. Kasi sa prophecy ng Biblia, dito talaga ngayon sa Pilipinas magmumula ang totoong kaharian. So it means ito ang totoong kaligtasan. Ngayon si Satan naman, si Lucifer at ang iba pang mga demonyong mga anghel, magtatayo sila ng mga relihiyon dito sa mundo at kukontra sila. Kasi si Satan kasi, ang mga demonyo at saka yung si Lucifer, hindi naman sila anti-religion. Sila ay anti-Christ. Ayaw nilang may Diyos dito sa lupa. Ayaw nilang may hari dito sa lupa. So kaya magtatayo sila ng mga religion. Hindi sila anti-religion. They are anti-Christ. So ano ang kaibahan nito? Hindi sila anti-religion dahil gumagawa sila ngayon ng mga relihiyon. Nagtatayo sila ng mga meeting house dyan sa mga lugar. Bawat barangay or lungsod meron silang the Church of Jesus Christ, ganun. Basta may Jesus Christ yung mga pangalan dyan. The miracles of Christ, the witnesses of Christ, or ano ba yung mga pangalan, the churches of Christ. So ilalagay nila yung pangalan ni Kristo sa kanilang bandera na sila nga ay relihiyoso, pero maling turo ang kanilang i-spread sa mga tao. So ang maling turo ay kagaya din ng COVID-19, kagaya ng isang virus, sakit, kagaya ng isang AIDS. Kapag na-brainwash na yung iyong isipan, na-brainwash na ang iyong brain sa maling programa, kagaya ka ng isang computer na nabigyan ng maling programa, of course, maling pagkakaintindi na ang iyong pagtingin. Ibang perspective na. Kaya kapag nakikinig ka sa akin, maaring masama na ako sa iyong paningin. Pero, kapag ikaw ay na-enlightened, nabigyan ng tamang programa sa iyong brain, mamumulat ka at malalaman mo na tama pala ang aking sinasabi. Pero hanggat nandyan yung pride, kasi ang tao may pride kasi, ito na yung nalalaman ko, Brad, at paborito ko ang aking guro na nagtuturo nito, hindi na ako magbabago. So yun, pag hindi ka nagbabago, hindi ka open-minded, hindi na talaga, wala na talagang mangyayari sa iyo kasi naka-close na ang puso mo. So ang sinabi ni Jesus Christ at sinabi ng mga apostoles, try every spirits. Subukan nyo ang lahat ng mga nagtuturo at titingnan nyo kung tama ba ang kanyang sinasabi. So ngayon, dahil nagtuturo tayo ng katotohanan, we will correct the wrong notion of the Filipinos, kasi nga na infected na sila sa wrong virus of teachings ng mga bansa na naiinggit ngayon sa Pilipinas. Gumagawa sila ng mga religion dito sa Pilipinas at nagtuturo ng maling aral. Isa sa maling aral na kanilang ibinigay sa mga Pilipino ngayon is yung tatawag lang daw sa Diyos, maligtas na. Babasahin naman nila dito yung verse na ito kasi akala nila hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ito yung babasahin agad nila na parang proud pa sila na babasahin ito. Sabi dito sa Romans chapter 10
verse 13. Sinabi dito, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Okay. Kung kinsa katong mutawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. So, yan. Katawag lang, maluwas, maligtas na pala eh. Ngayon, hanggang dyan lang kasi sa verse 13 yung ipinapaliwanag nila sa mga tao. Hindi man lang nila tinuloy sa ibaba. Kung ano ba talaga ang message ng buong context ng mga sinasabi dyan ni Paul. Kailangan tapusin mo. Yun kasi ang taktika ng mga false pastors, false prophets. Hindi nila tinapos at hindi nila i-explain ng maayos kung ano talaga yung message dyan. So, bakit ba nakatawag? Kasi dyan sa verse 13, mayroong nakatawag sa Diyos na naliligtas. Bakit siya nakatawag? Sa verse 14, sinabi dito, "How then shall they call on him in whom they have not believed?" Okay, sa paanong paraan ba sila makatawag doon kung hindi nila pinaniniwalaan? At may isa pang sinabi dito, "And how shall they believe in whom they have not heard?" Ayun. So paano sila makapapaniwala doon kung hindi nila narinig? "And how shall they hear without a preacher?" Ayun. Kaya pala sila nakatawag kasi naniniwala sila at narinig nila at may preacher. Ayun. May tatlong element. Okay, may tatlong reality. Bago sila nakatawag, na naligtas sila, nakarinig pala sila sa isang preacher. Nakinig sila sa isang preacher, they heard, and they believe. Kaya nakatawag sila at naligtas. Ngayon, meron pang sinabi sa verse 15, "And how shall they preach except they be sent?" Ayun. The first principle there is that naligtas sila kasi nakapakinig sila sa isang preacher, nagtuturo, guro, spiritual teacher na ipinadala. Ayun, ipinadala. Ngayon, try to check your religious leader in your religion. Research mo sa internet kung ano yung experiences niya. Kung siya ba'y ipinadala. Kasi mayroong mga churches ngayon na nagsisimula lang dahil may pera ang kanilang founder. Kayang magtayo ng mga churches. Kayang mag-budget, magtayo ng mga buildings bawat lugar. Pero hindi pinadala. The very first principle na sinabi dito ni Paul, kaya yung mga tao ay naligtas dahil nakapagpakinig sila sa mga taong ipinadala. Ibig sabihin gaya ni Paul na ipinadala. Okay. So ano ba yung history ni Paul? Ano ba yung karanasan niya? Kailan ba siya tinawag ni Jesus Christ? Actually, during that time, before, nung hindi pa Kristiyano si Paul, he was a soldier at talagang pinapatay nila yung mga Kristiyano noon. He is one of the one who persecuted the Christianity during that time. But doon sa Damascus, habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga sundalo, kasi papunta na sana sila para patayin na naman yung mga i-persecute na naman yung mga Kristiyano, biglaan niyang narinig ang boses sa langit na nag-reprimand sa kanya at nagpakilala na ito ay si Jesus Christ. Kaya noon, ipinadala siya ni Jesus Christ para mangaral. Narinig niya ang boses ni Jesus Christ doon sa langit. Kaya, in the verse 15, ibig sabihin, siya yung, "And how shall they preach except they be sent?" So, paano nga sila mangaral kung hindi sila pinadala?
it attest sa kanyang experience kasi pinadala siya. Kaya yung mga nakinig sa kanya maliligtas, sabi ni Paul. But anong klaseng kaligtasan yun? Sinabi ni Paul, that is the woman system only, the second heaven system only. Hindi pa yan kompleto. Kinakonfirm nila yan sa Corinthians. Doon sa Corinthians, may sinabi na naman sila na hindi pa kompleto ang kanilang itinuturo. May darating pa. At sino ito? Ito ang espiritu sa kanyang pagkakatawang tao na dito sa Pilipinas. Ngayon, ayaw maniwala ng mga tao sa atin ngayon kasi of course, na brainwash na sila. Yung wrong program na ilagay na sa kanilang mga utak na maniwala lang daw kasi Brad. Nabasa namin sa Romans chapter 15 verse 13 na whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mali naman pala yung pagkaturo sa kanila doon. So maganda sana kung binabisaya natin ito kasi mas madali akong makapagsalita. Alam mo, limitado yung ko express kasi nga hindi naman talaga ako Tagalog na native. Kaya at least ma-explain ko at marinig ito ng ibang tao. So ikaw na gusto na sumunod sa totoong kaharian ay of course sumunod ka na dito. Ngayon, yung iba kasi they will observe pa. So ibig sabihin mag-observe pa daw sila hanggang sa ganito ganyan. So hindi yan pwede na kapag nakita mo na yung katotohanan, mag-observe ka pa rin. Kasi magagalit sa iyo ang Panginoon. Magagalit sa iyo ang Diyos. Kasi mag-o-observe pa kami, Brad, kung hindi ba magiging ganito, hindi ba magiging masama ang experience ninyo. So, hindi naman yun basehan. Kasi yung si Jesus Christ nga, nung nagtuturo siya sa Israel, masama ang kanyang experience. Pinakulong nga ang mga apostolis dahil nagtuturo sila ng katotohanan, si Jesus Christ. Si John the Baptist, anong nangyari sa kanya? Pinugutan ng liig. Si Jesus Christ, kinasuhan ng sedation. Ibig sabihin, rebelde ang kanyang kaso ni Jesus Christ. So, hindi ibig sabihin, kasi ang mga tao ngayon, gusto nila, papasok sila sa isang kaharian na maganda na ang kalagayan. Ayaw nila magsakripisyo. So, mali yun. So kung ano man ang kahihinatnan ng totoong kaharian, sasakay ka pa rin at magsakripisyo ka dyan. Kahit ano bang mangyari sa buhay mo, ipaglaban mo yan, sabi ni Jesus Christ. Pero kung papasok ka lang sa isang kaharian dahil gusto mo ng magandang buhay, mali yun. Ang promise dito na magandang buhay, hindi sa lupang ito, sa mundong ito, kundi sa next life. God will give you eternal life. So, ibang tao kasi, kagaya ng magluluto tayo ng pagkain, sa panahon na kumakain tayo, maraming kumakain sa misa. Pero sa panahon na maghuhugas na ng pinggan, wala na. Ni isa walang maghuhugas sa pinggan. Marami ang gustong kumain. Pero yung paghugas na ng pinggan, mag-away na kung sino na yung maghuhugas sa pinggan. Ang tao, ayaw nila ng responsibility. Gusto nila yung pleasure lang. Gusto namin, Brad, yung sarap lang talaga ang ma-experience namin. Mali yun. Kung gusto ka ng katotohanan, you have to sacrifice for that truth. Ngayon, alam natin, mali pala yung tinuturo nila, natatawag lang, maligtas na. Ba't ka pa nandyan? So, it is your choice. At kapag pinili mo na talaga na nandyan ka sa iyong paniniwala, kahit alam mong mali na yon, may nag-correct na sa'yo, ayaw mong makinig kasi si Lord Rene lang naman yun, si Sir Rene lang naman yun. Gusto namin yung si Jesus Christ talaga pupunta sa akin. Di mali na yun. Si Jesus Christ ay nandito, papasok siya sa isang tao, at ang isang tao ay magsasalita. Kapag nakikinig ka dito, ikaw ay nakikinig kay Jesus Christ. Dahil sabi ni Jesus Christ, kung pinakinggan ninyo ang aking pinadala, kayo ay nakinig sa akin. Pero kung sinaktan ninyo ang aking pinadala, hindi yung pinadala ko yung sinaktan ninyo, ako. Dahil ako yung nagpadala sa kanya. So, ganun yun. So, mali pala yun.
Anyway, ulit-ulitin nyo na lang yung video kasi medyo binibilis-bilisan ko. Uulitin nyo na lang yung the way I pronounce the truth. Kasi sabi dito ni Apostol Pablo, kaya sila nakatawag kasi nakapagpakinig sila sa isang taong pinadala. So, titingnan mo yung mga founder ng mga religious group ninyo. Hindi ko na lang i-mention yung mga religion nyo kasi alam ko maraming magagalit kapag i-mention yan. So, i-search mo yung yung religion na pinapasukan mo at tingnan mo kung pinadala ba yung founder niyan. Dahil kung hindi, nako, delikado. May mga churches kasi na nag-umpisa lang dahil sa nag-revolt sila against sa isang malaking relihiyon. Ayaw nila ng paniniwala na yon, kaya gumagawa sila ng sariling religion without the command of God to preach. Now, kung pinadala naman sila, kagaya ng Propetang Muhammad, si Propetang Muhammad pinadala siya. Si Propeta Joseph Smith pinadala din siya. Si Propeta Joseph Smith nagpakita sa kanya yung ating Ama sa Langit o siya si Jesus Christ. Si Prophet Muhammad naman si Angel Gabriel. So pinadala sila pareho. Pero tanungin mo kung ano ang authority. Okay, ano ba yung lisensya na ibinigay ng Diyos sa kanila? Ano ba yung permission na ibinigay sa kanila? So kay Prophet Muhammad, propeta lang. Kay Joseph Smith, propeta lang. So ano ba yung makapagligtas? Base sa Biblia, ito ay hari, king. Kaya nga meron tayong kingship authority. Meron tayong imperial authority but hindi pa natin yan ginagamit sa ngayon. Yung kingship authority lang ang ating ginagamit. So, ito ang makakapagligtas, hindi isang pastor lang, hindi isang preacher lang, isang evangelist. Hindi yan makakapagligtas. Kaya alam na yan ng mga propeta na nandito na nga sa Pilipinas ngayon ang Diyos at gagawa na. Ang ibig sabihin ng Diyos, hari yan. Hari ay Diyos dito sa lupa. Okay. I believe with all my heart that you are being prepared for it. The Lord gives specific messages for the Philippines. Okay, pakinggan I natin. believe with all my heart that you are being prepared for a wonderful, great move of God in the nation of the Philippines. Like never before, ever seen Great move in of the God. history of the Philippines. I do not know much about the history of the Philippines, whether you have experienced any revivals in the past or not, whether you did or you did not. What is going to happen next is going to be the greatest move of God that will even be talked about in the rest of the world concerning what God is doing in the Philippines. Yun, alam na nila Such yun. a thing has never happened before in any other nation. So can you imagine how blessed Philippines is? Pero hindi nila sinasabi ang Amen. pangalan kasi So all you wonderful Filipinos, kailangan din ang totoong manifestation ay mag-explain at magpakilala, magtuturo ng tama. Sometimes we think, oh, I'm so fated to be born in one particular nation. How nice it would have been if I was born in America or I was born in Europe. All this nice, very advanced and developed nation. But I say unto you, in the name of the Lord Jesus Christ, the days are coming that people living in America, people living in Europe will wonder and feel so sorry that they were not born in the Philippines. Amen! 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 They are going to envy Yun, they are going to the envy. Filipinos and the Maiinggit Philippines. sila. Kaya ang ginawa nila So ngayon, they will want nagtuturo to sila come and ngayon sa apply for Pilipinas sa mga residency maling in the aral. Philippines. And then you can tell them, sorry, no room. No more room, no more land available.
Okay, ito siya si Sadhu Sundar Selvaraj. Okay. Isa siyang propeta na nagmumula sa ibang lugar. I think probably from India ito siya. Alam na nila na there is a greatest move of God in the Philippines right now. Nagsisimula na. Pero hindi naman niya pinapangalanan kung sino yung Diyos na darating. Kasi magkakatawang tao ito. At ang Pilipinas ay magiging number 1 daw sa buong mundo. Kasi ang haring ito, this is the Most High God. Alam nila yung na magkakatawang tao na ang Most High God. Pero ang mga Pilipino, hindi naman agad-agaran nilang makikita ang kanilang hari. Kasi kagaya ng Israel noon, nung dumating na ang kanilang hari, inaaway pa nila, binabato pa nila. Dahil hindi naman nila alam na yun pala ang Diyos dito sa lupa. Nag-study nga sila ng Bible. Kaya nga, pagdating ng kanilang hari, binabasahan pa Si Jesus Christ, binabasahan pa nila. Gayon din dito sa Pilipinas. Dumating na ang hari, maaaring babasahan pa nila tayo ng mga scripture kasi lumalabag daw yung ginagawa natin sa kanilang mga pamamaraan sa kanilang relihiyon. So kapag darating yung hari, that is above the law. Hindi mo yan pwedeng hanapan ng kamalian. Because that is above the law. So that is why sabi ni itong isang propeta from India, sabi niya, Sadhu Sundar, the rest of the world, some of them will get envy. Maiinggit talaga sila sa Pilipinas. Kaya hinahadlangan nila ngayon ang katotohanan. Itinuturo nila na wala nang hari na darating sa Pilipinas kasi ang hari ay si Jesus Christ only. Yun, maganda pakinggan, di ba? Kasi totoo naman yan, si Jesus Christ ay isang hari. Pero sabi ni Jesus Christ, magpapadala pa siya ng another king. That is written in John chapter 16. Meron pang next Paracletus. Ang ibig sabihin ng Paracletus, next preacher with kingship authority. Isa pang hari yan. That is the Spirit of Truth na nagkatawang tao dito sa lupa. Ngayon, kukontrahin naman nila tayo. Espiritu yan, Brad, hindi yan makikita. Paano mo sabihin magiging tao yan? The Spirit will turn into flesh. Magkatawang tao yan. Kagaya ni Jesus na siya ay word. Si Jesus Christ noon ay word yan. Na isang berbo na nagkatawang tao. Kaya ayaw maniwala ng Israel kasi berbo yan Hindi naman yan tao, berbo yan. Pero sabi dyan, magkatawang tao ang berbo. Ngayon, ang Espiritu naman, magkatawang tao din sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi ka maniniwala dyan, edi kawawa ka. Dahil yung Espiritu na nagkatawang tao, that is the third member of the Godhead. That is the ruler of the world today and to eternity. Kasi nga, the prophecy of Daniel, the King Most High, that is the eternal kingdom dito sa lupa. Dito sa lupa at sa next life, yun ay eternal kingdom or everlasting kingdom. So kung papasok ka pa doon sa ibang religion, anyway, hinahayaan naman natin. Mayroon naman tayong freedom of religion dito. Habang nagtuturo tayo ng katotohanan, still, there is freedom. Hindi naman natin pinipigilan yung mga member natin na magsisimba pa rin sa kanilang mga relihiyon. Kasi nga, although sinabi natin na ito yung totoong kaharian, there is freedom here. Hindi ito dictatorship na pipigilan natin kung ano man yung paniniwala ng mga tao. So, yung mga tao na nakakita na ngayon sa katotohanan dapat ay magpamember na, magsuporta na. Pero yung iba kasi nagpapamember pero ayaw sumuporta. Bakit? Nagbago lang sila ng sistema pero yung ugali nila na pagiging selfish hindi pa nabago. So, hindi pa rin talaga sila maligtas. Kasi nga dito yung sinabi ng Diyos, there must be a complete transformation. Ngayon nagpapamember pero pagpunta sa Manila, pagpunta sa Mindanao, pagpunta sa Negros, pagpunta sa ibang lugar, wala na, nakakalimot na sila sa kanilang membership, hindi na lang nagsusuporta. So hindi yan mga totoong members. Ang totoong members, kahit napunta ka pa sa Yungib o napunta ka pa sa ibang bansa, magpapadala ka pa rin dito sa pagsuporta sa kaharian. Kasi ang kaharian dapat mong suportahan yan. Kasi there is the law of God
that is written there in the scripture that you have to give, you have to support that kingdom para yan ay lalago, yan ay magpropagate sa buong mundo. Dahil sinabi dito ng isang propeta, ang serpent din ngayon ay gagawa din ng isang kaharian. Satan also will build his own kingdom. And then yung kingdom ni Satan ay mga devoted ang kanilang mga member, laging nagbibigay ng 10%. Kung pabayaan mo itong totoong kaharian, tapos yung kaharian ni Satan magpropagate ng mabilis, pag dumating ang digmaan, sino ang matatalo? Kawawa ang totoong kaharian dahil pinabayaan mo. Sasabihin mo ngayon, yung mga anak mo na natira kasi ikaw after 100 years from now, wala ka na mamamatay ka na. Walang tao na magtatagal sa mundo. So kung pinabayaan mo ngayon ang kaharian ng Diyos, tapos hinayaan mo yung kaharian ni Satan na magpropagate, hindi pagdating sa digmaan, lahat ng mga people of God maaaring matalo dahil pinabayaan mo lang. So, kasi nga yung intention ni Satan, he is going to build a kingdom and then he will kill the people of God. Yun ang kanyang intention. Kahit maging mabait ka man sa ngayon, Brad, paubaya na lang natin sa Panginoon. Maging mabait lang tayo. Kahit mabait pa yung mga anak mong matira dito sa earth, papatayin pa rin yan ng mga demonyo ni Satan. Wala siyang ititira dahil wala siyang awa. Kaya nga tinatawag yan na the serpent seed or the serpent spirit dahil walang awa. Kagaya sila ng mga ahas. Kung titingnan natin yung ahas, walang awa. Kaya kung pabayaan mo ang totoong kaharian ngayon, walang future ang mundo. Dahil ang totoong kaharian, ito lang ang magbibigay ng freedom sa buong mundo. Ito yung magbibigay ng totoong kaligayahan sa buong mundo.